trabaho bilang isang seaman, panigurado ako na ang nasa isip agad nila ay marami kang pera at meron ka nang naipundar. Bagamat may katotohanan ang mga yan ay madalas namang hindi nila maisip ang hirap na ginagawa mo sa iyong trabaho at kalungkutan na iyong nararamdaman bago ka kumita ng pera. Kahit ang seaman na foreigner na si John Lorne McDonald's ay sang-ayon sa hinaing ng mga Filipinong seaman. Tulad ng mga ito ay matindi din ang kalungkutan niyang nararamdaman sa tuwing siya ay sasampar ng barko. Base sa ulat, ang 27 taong gulang na Scottish ay mula sa napakagandang lugar na Aberdeen na pangatlo sa pinakamalaking syudad sa Scotland. Siya ay merong 3 mga kapatid. Nang ito ay makatapos sa college, ang unang trabaho ni John ay second mate sa North Sea Oil na isang oil rig supply ship. Ayon sa pamilya nito, bagamat si John ay madalas nilang hindi makasama, sinisigurado naman itong panatilihin ang kanyang malapit na relasyon hindi lamang sa kanyang mga magulang, pero pati na rin sa kanyang mga kapatid. Sa interview sa ina nito na si Joanne ay ibinahagi niya na mahilig si John sa gitara at isa din ito sa mga diehard fans ng Rangers na isang soccer club sa kanilang lugar. Ngunit kahit meron ito magandang relasyon sa kanyang pamilya, ang mahabang pagbiyahe niya sa dagat ay nagdulot ng kalungkutan kay John. Kaya nang matuklasan niya mga bagay na kaya niyang gawin sa internet, ay naging madalas ang presensya niya online. Bukod sa libreng mga laro, pakikinig ng mga bagong musika o videos, napagtanto ni John na maaari din siyang makahanap doon ng taong makakasama niya habang buhay. Siya ay gumawa ng profile sa iba't ibang online dating sites. At naging masaya siya dahil sa atensyon na natatanggap niya mula sa iba't ibang mga babae na nakakachat niya. Ngunit isa sa mga ito ang talagang nangbabaw. Base sa report, si John ay nabighani sa 31 taong gulang na Pinay na kinilalang si Nan Queen Romero o mas kilala sa tawag na Nancy. Para sa mga pailang-ilang tao na magsasabi na bakit walang litrato ng babae, yan ay sa kadahilanan na una, 2010 ito nangyari. At ang pangalawa ay napakalimitado ng coverage sa kasong ito. Ang dalawa ay naging madalas sa pag-uusap. Lahat ng bagay ay kanilang napag-usapan mula sa kanilang mga nakaraan at mga bagay na gusto nilang makamtan o gawin sa hinaharap. Ang pagiging malambing, maalalahanin at mapagmahal ni Nancy ang naging dahilan kung bakit hindi nag-atubili si John na bumili ng plane ticket patungong Pilipinas. Noong September 2, 2010, ang eroplano na sinasakyan ng Scottish ay lumapag sa Maynila. Siya ay sinundo ni Nancy at silang dalawa ay dumiretso sa Angono. Walang mapagsidla ng kasiyahan si John nang makita niya sa kauna-unahang pagkakataon ang Filipina. At doon niya nakumpirma na totoo nga ang kanyang nararamdaman kay Nancy. Mas lalo pa siyang nasiyahan dahil kahit ang pamilya ng Pinay ay mainit siyang tinanggap at sinigurado ng mga ito na siya ay komportable. Kaya upang pasalamatan ng mga ito ay noong September 4, niyaya niya ang pamilya ni Nancy o sino man na gustong kumain sa labas. Sila ay sama-samang nagtungo sa restaurant para kumain ng dinner. Nang matapos ay nagtungo naman sila sa bar kung saan walang tigil ang pagdating ng mga alak. Kasabay ng paglalim ng gabi ay ang pagtindi din ng nararamdaman ni John sa kanyang nobya. Noong sumapit na ang madaling araw, ang lahat ay nagulat dahil habang kumakanta si John ay lumuhod ito at hiningi nito ang kamay ni Nancy dahil gusto na niya itong pakasalan. Kasunod ng pag-oo ng Pinay ay maririnig ang nakakabinging hiyawan ng mga kapamilya ni Nancy. Nang opisyal na silang engaged, ang mga ito ay walang mapagsidla ng kanilang kasiyahan at magkasama silang umuwi sa bahay ng Filipina. Ngunit ang kasiyahan na yan ay mapapalitan ng kalungkutan dahil ilang oras pagkatapos ng dalawang makauwi, ang mga kapitbahay ni Nancy ay nagulat dahil sa malakas na sigaw na nanggagaling sa bahay nito. Nang sila ay makarating sa tahanan ay nakita nila ang dugo ang katawan ni John kaya kaagad silang napatawag ng ambulansya. Ngunit kahit na isugod ang mga ito sa Angono General Hospital, si John ay diniklarang dead on arrival, habang ang kanyang fiancé naman ay nasa intensive care unit. Ayon sa medical examiner na sumuri sa bangkay ng dayuhan, si John ay namatay sa matinding saksak na tumama sa ilan niyang mga organs. Si Nancy naman, bagamat may tama din, ay nagawang maisalba ng mga doktor. Ang masamang balita ay kaagad ipinaalam ng mga otoridad sa embahada ng Scotland na kumontak naman sa pamilya ng biktima. Matindi ang kalungkutan na ramdaman ng pamilyang McDonald sa nangyari. At sa interview kay Joanne ay binahagi nito, nahahanap sila ng magaling na abogado sa Pilipinas.
at gusto rin nilang i-pressure ang mga otoridad sa Rizal para hindi maging cold case ang krimen na nangyari sa kanyang anak. Bukod dyan ay nag-alok din ang kanyang pamilya ng pabuyang 500 pounds sa taong maaaring makapagtuturo sa pagkatao ng salarin. Dumulog din sila sa himpilan ng NBI para sa agarang ikakalutas ng kaso. Ngunit kahit anong tindi ng panawagan nila sa publiko o pag-pressure sa mga otoridad sa Pilipinas, ang investigasyon sa nangyari kay John ay naging mabagal. Dumaan ang 3-6 na buwan hanggang sumapit na ang first death anniversary ni John ay wala pa rin nangyayari. Pero noong December 15, 2011, sa ulat na ito mula sa PhilStar, ang mastermind at suspect sa pagpatay sa dayuhan ay nadakip na ng mga otoridad sa probinsya ng Laguna noong December 9. Si Chief Superintendent Gil Meneses ay ibinahagi sa publiko na kahit wala silang ibinibigay na update ay tahimik at patuloy pa rin ang kanilang investigasyon. Pagkatapos nilang makatanggap ng tip sa lokasyon ng suspect, ay nagawa nila itong maaresto dahil na rin sa tulong ng Regional Special Operations Group, Regional Intelligence Division, Regional Public Safety Battalion at Rizal Town Police. Sinugod nila ang narerentahang apartment ng suspect sa Barangay Tubi, San Pablo City. Sinabi ni Police Chief Meneses na hindi nanlaban ang salarin, kaya ipinresenta nila ang pirmadong warrant of arrest na nilagdaan ni Judge Maria Conchita Lucero de Mesa ng Binangonan RTC Branch 70. Ang salarin ay kinilalang si Anselmo Lacontales na 28 taong gulang. Mula San Pablo ay inilipat ang custody nito sa Angono Police saka ikinulong sa pasilidad ng BJMP. Dahil sa kakulangan ng judge ay natagalan na mabigyan ng schedule ang prosecutor na humahawak ng kaso. Pero kalaunan ay wala na ring nangyaring trial dahil si Anselmo ay nag-plead ng guilty. Ibig sabihin, inaamin niya na siya nga ang pumatay sa dayuhan. At inaako din niya kung anuman ang parusa na ipapataw sa kanya. Sa sentencing hearing na nangyari noong June 22, 2012, nagulat ang pamilya ni John dahil doon lamang nila nalaman na sina Anselmo at Nancy ay magkasintahan pala. Ang ilang mga kapamilya ng Pinay ay humarap sa korte para magpatotoo na hindi lamang mag-boyfriend at girlfriend ang dalawa. Pero sina Anselmo ay nagsasama na pala sa iisang bubong. Ibig sabihin, nang nakilala ni John si Nancy sa internet, ay kasama pa nito si Anselmo sa bahay. Nang dumating ang dayuhan sa bansa, ay ipinakilala ng Pinay si Anselmo bilang isa sa kanyang mga kapatid na talagang nakakagulat. Dahil kung iisipin mo, noong araw na nag-propose ang foreigner sa kanya, lahat ng kanyang kapamilya at mga kaibigan ay masaya para sa kanila. Pero ang hindi alam ni John ay niloloko pala siya hindi lamang ni Nancy, pero ng lahat ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit ang pagkukumwari ay hindi na nakayanan ni Anselmo. Sa isip nito ay maaaring tuluyan ng mahulog si Nancy sa dayuhan dahil bukod sa itsura, pera, pananamit, ay napagtanto niya na wala siyang binatbat kay John dahil gagawin nito ang lahat para kay Nancy. Ang Pinoy ay nilamon na matinding insecurity. At kasabay ng pakiramdam yan ay ang takot na baka mawala sa kanya ang nag-iisang babaeng minahal niya. Kaya upang mawala ang kanyang kakumpetensya, noong madaling araw ng September 5, ilang oras pagkatapos ng engagement, habang sila ay nakauwi na sa bahay ni Nancy, ang lango sa alak na si Anselmo ay nagtungo sa kusina at kumuha ng kutsilyo. Siya ay naglakad patungo sa salas. At paulit-ulit niyang inundayan ng saksak si John. Nakasigaw pa si Nancy pero hindi na siya nakatakbo pa dahil sinaksak din siya ni Anselmo. Inamin ng suspect na ninakaw niya ang wallet ng foreigner at mabilis siyang umalis sa Angono para magtago. Pagkatapos